cleanest and greenest city. Pagkilalang mula noon hanggang ngayon ay kinakatawan ng lungsod ng Puerto Princesa. Tinitingala ng ibang syudad pagdating sa kalinisan at kaunlaran. Sa kabila nito ay hindi pa rin mawawala ang ilang hamon para mapanatili ang magandang imahe ng kalinisan. Kinaharap ang problema sa basura, mga duming umaabot hanggang sa karagatan. Kasi dati yan maraming basura, tapos maitim yung tubig. Yan, marumi, mabaho. Kahit maupo ka dito, mabaho eh. Kasi natutulog kami dyan sa pambot namin pag pagkagabi. Pag umaga, umuwi na naman kami doon sa bahay namin. Bilang solusyon, itinayo ang Puerto Princesa Innovative Economical Septage, Sewage and Water Recycling Plant. Dito pinoproseso ang paglinis, pagsala at pagsiguro na ang mga dumi na nagmumula sa mga residential at commercial building ay hindi mapapakawalang marumi sa kanal na lumalabas sa Puerto Bay. Masusing proseso ang pinagdadaanan mula sa pag-dislodge ng dumi mula sa mga kabahayan. Paghihiwalay ng mga basura na Pilipino para magamit na fertilizer. At pag-secure ng maayos na treatment ng maruming tubig. Sa tala ng Puerto Princesa Water Reclamation and Learning Center Incorporated, mahigit 2,000 cubic meters kada araw ang tinitreat mula sa sewage o dumi sa kanal at mahigit 70 cubic meters naman mula sa septage o poso negro. Mula Nobyembre na karaang taon hanggang nitong Marso, nakapag-treat ang planta ng katumbas ng 125 Olympic-sized swimming pool ng maruming tubig. Sama pong benepisyo po sa Puerto Princesa City ay yung pagkaka-availability po natin ng recycled water. Nakita niyo naman po yung quality ng tubig natin matapos natin linisin yung tubig kanal at tubig galing sa septic tank. Singlinis na po siya ng mineral water. Ngayon ito, yung pupunta doon sa ano? Ito yung sa... So ito po, pwede po siyang gamitin for non-potable use, gaya po ng pandilig, panlinis ng mga daan, firefighting. So dito na nga lang po, malaki na ang matitipid ng lungsod ng Puerto Princesa. Indikasyon na nasala ng maayos at malinis na ang tubig ay ang mga isdang nasa aquarium. Katunayan, pinakawalan ito noon pang Marso 4 kasabay ng Sesquicentennial Celebration ng Puerto Princesa at Balayong Festival. Pero hanggang ngayon, ito ay nananatiling buhay at malulusog pa. Nagagamit rin ng tubig pandilig ng halaman, panlinis ng banyo at panlinis sa kalsada. Pasok rin ito sa DNR Standards for Discharge of Water sa ilalim ng DEO 2021-19. Kaya gaya ng mga matatamis ng ngiti mula sa mga namamasyal sa baywalk, unti-unting nanunumbalik rin ang mas preskong hangin, mas malinis na dagat at maging ang mga lamang dagat na muling nakikita na dito. Kwento nga ng mismong mga mangingisda at naninirahan malapit sa lugar, malayo na sa dating mukha ng baywalk ang kalagayan nito ngayon dahil na rin sa pagsusumikap ng super apuradong administrasyon sa pamumuno ni Mayor Lucilo Rodriguez Bayron.
nakita nyo na unti-unti hindi na po ganun ka problema itong dagat po natin dito? Ay, hindi. Saka yung kanal yan yung galing Pariki, saka malinis na. Malinis na. Nalilinis na. O hindi na siya mabaho. Hindi na mabaho. Kasi dito yung sinasala yata. Oo, sinasala dyan. So malaking tulong po nakita nyo na mayroong itinayong planta para maglinis muna. Oo, malaking tulong. Wala. Mano sa mga bisita ng mga turista, hindi mamoy. Yung dagat dati, grabing amoy. Ngayon, wala na. Ay, medyo maganda na rin. Ayos na rin yung panang tubig kasi may sewerage naman eh. So nakita nyo po na malaking tulong na itong sewerage treatment plant po natin. Oo, maganda. Kasi nakita ko may mga isda na dyan eh. Eh dati po? Wala naman. Kasi nagkakawil-kawil yung mga anak ko. Wala naman silang nakuhuli nung bandang huli nung mayroon na nito. Nakakahuli sila ng mga tilapia, sari-sari isda. Inuwi nila doon sa amin sa bahay. Maliban sa sewage, septage and water recycling plant, bahagi rin ng joint venture agreement ng independent provider ang konstruksyon ng learning center at people empowerment center. Hangad ng proyektong ito ang pangmatagalang solusyon na magiging modelo ng marami pang lugar sa bansa, na ang hangad na kaunlaran ay posible kasabay ng patuloy na pangangalaga sa mayamang kalikasan. Pagdating sa kalinisan, marami tayong agam-aga dahil lang sa patuloy na pagdami ng mga tao, mga aktibidad na merong masamang epekto at marami pang kadahilanan. Pero naniniwala ang Direksyong Bayron na may magagawa kung pagsusumikapan ng protektahan ng kalikasan, maobserba ng climate adaptation, ang disaster mitigation at ang pagsiguro ng seguridad ng malinis na tubig. Dahil ako, ikaw, tayong lahat ay magkakaugnay para sa mayamang kalikasan. Ako po si Rex Sunda at ito ang CIO's Journal.